Tao po! Tao po! Ano yon? Magandang gabi po. Pasensya na po kayo sa istorbo. Gusto ko lang po sanang magtanong. May paupan po ba rito? Galing po ako sa kabilang bayan eh. May narinig po kasi akong foundation dito sa baryo nyo. Sabi nila, tumutulong daw sila sa mga katulad kong buntis na. Anong foundation? Ay, teka nga, pumasok ka muna at napakalakas ng ulan sa labas. Gio, apo, halika. Ikuha mo nga siya ng malinis na balabal. Opo, sandali lang po, Lola. Oy, Gio. Sino yun? Ewan ko. Pero mukhang may bagong lilipat na naman sa baryo natin. Ang daming dalang bagay. Ano ba yan? Sino ba nagpapakalit ng mga fake news? Wala namang magandang nangyayari sa baryo na to. Bakit lagi nilang mga gusto lumipat? Hindi ko nga alam eh. Ang sabi kanina kay Lola, may foundation daw dito sa baryo natin para sa mga buntis. Ha? Meron ba? Ewan, wala naman akong nababalitaan. Gio! Ano ba naman at ang tagal-tagal mo? Nasaan na yung pinakukuha ko sa'yo? Eto na po, Lola! Papunta na po! Oh, siya, ito na. Ibalabal mo yan. Baka mapasma ka, iha. Ay, Diyos ko. Bakit ba naman sumugod kay kasagsagan ng malakas na ulan? Hindi mo na lamang ipinagpabukas yung pakay mo rito. Naku, maraming salamat po talaga. At pasensya na rin po kung nabulabog ko po kayo. Pinalayas po kasi ako sa tinitirahan kong tiyahin eh, kaya wala na rin po ako nagawa kundi dumiretso na rito. Diyos ko, wala namang puso yung tiyahin mo na yan. Hindi ba nakikita na buntis ka? At teka sandali, magpalit ka na muna ng damit ko, iha ha? Wala kang mahanapan ng paupahan ngayong gabi dahil karamihan dito ay maagap magsara ng bahay. Ang mabuti pa, dito ka na magpalipas ng gabi. Ay saglit, kukuha muna kita ng maisusuot mo. Maraming salamat po. Lola, bakit po ninyo patutuloyin yun dito? Hindi po ba delikado? Hindi naman natin siya kilala. Apo, hindi naman tayo tinuruan na magsara ng pinto sa taong nanghihingi ng tulong. Lalo na't ganitong kalagayan niya. Tingnan mo, nanginginig na salamin. Pero Lola, hindi niyo ba napapansin? Ang dami niyang bagahe. Hindi lang pang isang gabi yan. Para bang balak talaga niyang tumira dito. Oo nga. Tsaka Lola, dapat nga pabalikin na lang natin yan eh. Hindi rin naman naligtas dito sa baryo natin. Walang tumatagal na dayo dito. Mga apo, huwag kayong maingay. At huwag kayong basta-basta maghuhusga. May mga taong nadadala lang ng kapalaran. Hindi niyo ba narinig kung anong nangyari sa kanya? At saka hindi rin naman natin alam kung bakit hindi tumatagal ang dayo sa atin. Ang importante, alam nating wala tayong gustong gawin kundi tulungan lamang siya. Ay, heto iha. May damit akong maluwag. Baka sakto sa'yo. Magpalit ka na muna riyan sa likod ng kurtina at pagkatapos, maupo ka rito sa may kalan at magpainit. Salamat po. Ako nga pala si Celia. Sila naman ang aking mga apo, si Jacob at Gio. Pasensya na kayo sa pambubulabog ko ngayong gabi. Ako po si Rosa. Salamat po talaga sa pagtulong niyo, Lola Celia. Napakabait niyo po. Hindi ko po talaga alam kung saan ako pupunta. Nabasa ko lang po talaga sa nakadikit na poster tungkol sa foundation sa baryo ninyo. Tendera lang po kasi ako kaya hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko kapag dumating ng araw ng panganganak ko. Sige po, magbibihis na po muna ako. Ay, sige, iha. May nagkakalat talaga ng fake news dito. Ano bang nangyayari sa baryo natin, Lola? Ang dami nang nabibitag ng mga tagalabas ng baryo dahil sa mga posters na yan. Parang nung isang buwan lang, mag-asawa naman ang nabitag ng libreng check-up daw dito. Pero bakit dito? Sa baryo natin pa talaga. Wala namang kahit anong foundation dito. Lalo na para sa mga buntis. Kung may ganon, edi sana matagal na nating alam. Tumahimik nga kayong dalawa dyan. Ayos na po, Lola Celia. Maraming salamat po. Lalo na po sa pagpapatuloy niyo sa akin ngayong gabi. Wala yon, iha.
Mahirap maglakbay ng mag-isa, lalo na sa ganitong panahon. Maupo ka rito. Ipagtitimpla kita ng mainit na salabat. Magandang araw po. Ako po si Gio, isang IT student mula Maynila. Ang pinsan ko naman ay kumukuha ng architecture. Sa tuwing bakasyon, lagi kaming umuwi sa probinsya kung saan kami lumaki. Isang payak na baryo na kung titignan ay tila walang kasing tahimik. Ngunit nitong huli, unti-unti kong napansin na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Tuwing may bagong dumarating sa aming baryo, lalo na kung hindi taga rito, hindi sila nagtatagal ng ilang linggo. Palaging nauuwi sa parehong kwento. Magbabalak silang umalis, ngunit bago pa man nila magawa, bigla na lamang silang nawawala. Wala ni anong bakas ni isa mang paalam. Para bang nilalamon sila ng hangin. Noong una pinili kong manahimik. Ayokong masangkot. Ang takot ang nangingibabaw. At iniwasan kong usisain ang mga bulong-bulungan ng matatanda o ang malalamig na tingin ng mga kapitbahay kapag may bagong mukha sa baryo. Ngunit isang gabi, may kumatok sa aming pintuan. Isang dayo, isang buntis na babae na basang-basa ng ulan, nanginginig at tila humihingi ng saklolo. Doon nagsimula ang lahat. Doon ako napilitang buksan ang aking mga mata sa katotohanan. Sa baryo namin, hindi lamang gabi ang dumidilim. Meron ding ibang uri ng dilim. Isang dilim na may buhay, may gutom, at may lihim na matagal nang nakatago. Lola, saan po kaya ako pwedeng lumapit para magpalista po sa foundation ng mga buntis? Malapit lang po bang barangay hall dito? Ay, sa pagkakaalam ko, walang foundation ng ganyan sa lugar namin. Pero alam mo kasi, Iha, hindi lang ikaw ang nakilala namin na naghahanap ng kung ano-anong foundation daw sa baryo namin. Wala naman akong nababalita tungkol doon. Totoo po, Ate Rosa. Baka po fake news lang yung nakikita ninyong poster. Wala naman po kasi mga ganyan dito. Hindi naman po active ang mga sanggunian sa baryo namin. Yun na nga, Iha. Pero kung paupahan ang hanap mo, huwag kang mag-alala at sasabahan ka namin bukas. Iisa lang naman ang paupahan dito sa baryo namin, hindi rin kalayuan. Ang alam ko ay hindi naman agad kumukuha ng paunang bayad sa upa ang may-ari noon. Ganun po ba? Mas mabuti na rin po siguro na nandito na ako. Nakita ko po kanina sa may palengke sa bukana ng baryo. Pwede po siguro ako dun pumesto sa pagtitinda ko. Ay, oo naman, Iha. May pwesto din ako noon. May pwesto din ako roon. Nagbibenta ako ng mga gulay. Pwede kang makirating sa amin kung gusto mo. Naku, talaga ho ba? Salamat po Napakabait niyo naman po. Ay, naku, wala yun. O siya, itong maiinom, Iha. Humigop ka muna. Habang mainit pa. Salamat po. Pero Ate Rosa, kung may iba kang kamag-anak sa ibang lugar, mas mabuti na doon po siguro kayo pumunta. Bagong dating lang din po kasi kami namin ng pinsan ko dito sa baryo namin. Siguro mga 2 buwan pa lang po. Pero simula nung lumipat kami, kabi-kabilang balita na talagang naririnig namin eh. Anong klaseng balita? Ay, ano kasi, Iha, yung mga dayo sa lugar namin, wala sa kanila ang tumatagal sa baryo na ito. Hindi po tumatagal? Umaalis po ba agad o hindi na sila nakakaalis? Sabihin na lang nating nagbabalak silang umalis, pero hindi na rin nakakalayo pa dahil nawawala na sila bago pa sila makaalis. Bakit po ganun? Ano pong ibig sabihin? Hindi rin namin alam, Iha. Wala rin kaming alam sa mga nangyayari. Maging kami ay natatakot din sa mga nangyayari. Pero Lola, wala na po talaga akong mapuntahan eh. At saka kabuanan ko na po ngayon. Pakiramdam ko po, hindi ko nakakayanin bumiyahe ng mas matagal. Ay, ganun ba? Ay siya, iyon naman na hindi rin kami sigurado.
Mga napapansin lang namin na hindi mapigilang punahin. Pero kung wala kang mapupuntahan, basta, sasamahan ka namin sa paupahan bukas ng umaga. Kung may mapansin ka kakaiba, huwag kang mahiya magsabi sa amin. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Tumuloy nga sa bahay namin ng gabing yun si Ate Rosa. Sa totoo lang, kakaiba agad ang kutob ko sa kanya. Hindi dahil sa masama siyang tao, kundi dahil sa itsura ng kanyang mga mata. Para bang hindi siya natatakot. Habang kami ay balis at nag-aalala para sa kaligtasan niya. Siya naman ay sobrang kalmado. Halos parang sanay na sa ganong sitwasyon. Nakatitig lang siya, nakikinig sa bawat salita namin. Ngunit may kung anong lamig sa kanyang presensya na hindi ko makalimutan. Gayunpaman, nanaigang pagnanais naming matulungan siya. Dahil buntis siya at dayo, alam naming mas kailangan niya ng kakampi. Kaya kinabukasan, sinamahan namin siya ni Lola sa malaking paupahan ni Aling Minday, ang ina ni Claire. Kaklase namin noong elementary pa kami ni Jacob. Si Claire, gaya ko, ay IT student din. Pero balita ko ay online lamang siya nag-aaral. Si Aling Minday naman, kilala sa baryo bilang mabait at matulungin. Sa totoo lang, halos lahat ng nakatira sa aming baryo ay mabubuti. Wala kang maririnig na malalaking alitan. Wala ring away pamilya o gulo na pwedeng pagmulan ng takot. Isang baryo na kung titignan ay payapa at tahimik. Halos perpekto. Kaya nga lalo kaming nagtataka kung bakit paulit-ulit na may mga dayong bigla na lamang naglalaho. Walang bakas, walang witness. At higit sa lahat, wala kaming maiturong tao na pwedeng sisihin. Para bang ang mismong lupa ng aming baryo ang may nililihim. Lola, sigurado po ba kayo na dito muna titira si Ate Rosa? Hindi ba dito natira yung mga dayong nawawala? Gio, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa mga dayong yon. Hindi rin naman napatunayan na sa paupahan sila nawawala. Ay, Lola Celia, ang aga niyo naman po. Siya na po ba yung naghahanap ng mauupahan? Nabanggit na ni Claire sa akin kagabi. Opo. Nabanggit ko po sa text ko sa kanya kagabi, Lola. Ito si Rosa, Minday. Dayo siya. Naghanap ng matutuluyan. Wala siyang mapuntahan kagabi kaya sa akin muna siya natulog. Dayo. Buntis ka pala, Iha. Kaya naman pala, ilang buwan na? 9 na buwan na po. Baka sa mga susunod na linggo, mga anak na rin ako. Saktong-sakto. May bakanting kwarto sa itaas. Pwede mong rentahan. Hindi ko na rin hihinga ng paunang bayad. Basta't aalagaan mo lang ang bahay. Talaga po. Salamat po, Aling Minday. Napakabuti niyo naman po. Ang dali naman niyang pumayag. Wala man lang tanong-tanong tungkol sa renta. Hindi ba talaga siya natatakot sa mga kinikwento natin sa kanya kagabi? Oo nga eh. Pero baka kasi wala rin naman tayong patunay. Baka hindi siya naniniwala sa atin. Etong silid mo, Iha. Maliit lang pero malinis. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang sa pintuan ko. Maraming salamat po talaga. Kahapon lang, wala akong matutuluyan. Pero ngayon, parang binigyan niyo po ako ng bagong simula. Wala yon, Iha. Sadyang ganito naman ang mga rules ko sa paupahan ko. Karamihan kasi ng mga lumilipat ay nagbabagong buhay, kaya hindi ko naman gustong manggipit. Kung hihingi agad ako ng pangunang upa. Naku, maraming salamat po talaga. Walang anuman, Iha. Jacob! Gio! Claire! Oh, kumusta ka na? Balita ko, online class ka. Grabe, mas gusto ko rin ng ganyan kapag face-to-face. Oo. Pandemic naman kasi nung nag-enroll ako sa online class. Mas nag-enjoy ako. Kaya hindi na ako nag-face-to-face pa. Yan nga ang maganda pag private school. Alam mo naman na sa mga university, bugbugan talaga. Hindi pwede ang online class lang. Yun na nga. Siya ba si Ate Rosa? Oo. Magandang araw sa iyo, Claire. Magandang araw din sa iyo, Ate Rosa. Lola Celia, mano po pala. Namiss ko na po kayo. Mula nung nag-Maynila tong mga kumag na to, hindi na ako nakatambay sa inyo. Namimiss ko na tuloy yung pusa mo. Si Ining.
Nako, Iha. Namimiss na rin kita. Kayong bakasyon ay nandito ang dalawa kong apo na yan, kaya pwede ka na ulit tumambay sa bahay. Kaya nga po. Dito sa kanan, may maliit na kusina ka na rin, Rosa. Maayos rin ang banyo rito at may sapat na sala ka naman para sa mga bisita mo. Aling Minday, bakit parang ang dami-daming bakanting kwarto? Abay, natural lang yan, Iho. Hindi lahat tumatagal dito, may mga umuupa tapos biglang aalis. Kaya madalas may bakante. Ayan, tanong-tanong ka pa kasi. Claire, kunin mo nga saglit yung mga kurtina sa baba. Lagyan na rin natin itong kwarto na ito. Sige po. Samahan ka na namin, Claire. Sige. Ha? Uy, Gio, bukas to. Saraduhan mo na lang. Mapagalitan pa tayo eh. Hoy, Jacob! Tingnan mo to. Sinabing huwag mong buksan eh. Dali lang, sisilipin ko lang. Teka. Ano ito? Diyos ko, ang dami. Halos matulala ako sa dami ng nakatambak na gamit sa silid. Punong-puno ito ng samot-saring bagahe. May maleta, lumang bayong, mga damit pambata, pati sapatos na panglalaki at pambabae. Ang bawat gamit ay tila nagmula sa ibang tao at lahat ay naiwan. Para mga bakas ng kwento na iniwan sa pagitan ng mga pader ng silid. Ano itong mga ito? Kanino lahat to? Sa mga dating umuupa yan. Iniiwan na nilang gamit nila o sabihin na lang na bigla silang nawawala at naiiwan nila lahat ng gamit nila. Ano? So, totoo nga. Nakaramihan ng nawawala ay nandito? Dito nakatira pero hindi naman dito nawala mismo sa apartment namin. Basta dyan namin tinatambak ang gamit ng mga nawala naming tenants. Yung mga hindi na bumalik o hindi na nakabalik. Nakakatakot naman. Hindi kaya mapanganib si Ate Rosa dito? Ay, Claire, hindi mo naman kailangan pang sabihin niya ng derechahan. Bakit pa natin itatago, Lola? Nakikita naman nila. Lahat ng gamit na yan galing sa mga umalis na hindi na bumalik. Iniwan? Ibig sabihin po ba wala nang nagmamay-ari ng mga yan? Oo, Iha. Okay lang po ba kung kumuha ko ng ilang gamit na magagamit ko pa? Total, mukhang nakatambak lang naman po ang mga ito dito. Oh, Ate Rosa, sigurado ka ba? Gamit yan ng mga nawawala dito sa baryo namin eh. Oo, ayos lang. Hindi naman siguro lahat ng dayo ganun ang mangyayari. Nagkataon lang naman siguro. At saka, kung papayagan niyo po ako, Aling Minday, malaking tulong po ito sa akin. Okay lang naman. Napakarami na rin ang tambak na yan eh. Sige na, pumili ka na ng magagamit mo pa, Rosa. Salamat po. Kakaunti rin po kasi ang damit at gamit na dala ko. Wala rin po akong nakahandang para sa magiging anak ko. Sayang naman po ito mga baby dress na ito. Mukhang hindi pa man lang nagagamit at mukhang mamahalin pa. Ang weird talaga nito ni Ate Rosa. Sinabi mo pa. Pinagmasdan ko kung paano dahan-dahang namili ng mga gamit si Rosa. Para bang wala lang sa kanya na ang bawat piraso ng tela, bawat pares ng sapatos, bawat laruan na kanyang hinahawakan ay may kasaysayan. Kasaysayan ng pagkawala. Masayang iniisa-isa lang niya ang mga pambatang gamit na ang ilan ay nasa kahon o plastik pa. Tamang-tama. Hindi na ako mahihirapan bumili para sa baby ko. Ang bait talaga ng tadhana. Ay nako, mas mabuti na nga rin ito para mapakinabangan kaysa masayang lang. Pero Ate Rosa, hindi po ba kayo napapanlaw na ang ipapagamit ninyo sa anak ninyo ay mga gamit ng taong nawawala? O gamit ng mga taong posibleng patay na? Hindi ko naman ugali na takutin ang sarili ko. Lalo na ngayon, kailangan ko maging matatag para sa anak ko. Oy, siya. Total mukhang ayos ka lang naman dito, Rosa.
Maiiwan ka na muna namin. Basta mag-iingat ka lagi at mabuti na rin yung alerto. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang kay Minday o Claire at pwede naman nilang tawagan kami. Opo. Salamat po ulit, Lola Celia. Walang anuman, Iha. O, Gio, Jacob, halina kayo. Lola, pwede bang dito muna kami? Nakikipagkwentuhan lang kami kay Claire. Babalik din po kami mamaya bago mananghalian. Ay, siya sige. Ako na ang bahala. Ako ay tutuloy na muna sa palengke. Sige po, Lola. Ingat po kayo. Nang maiwan kami doon, si Claire ay nagkabit ng mga kurtina sa silid. Wala kaming magawa ni Jacob kundi tumulong sa pag-aayos ng mga gamit na kinuha ni Ate Rosa mula sa bodega. Tahimik kaming kumikilos, ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Lalo na nang makita ko ang bawat gamit na hinahawakan ni Ate Rosa. Isang baby romper, isang pares ng sapatos, o isang lumang teddy bear. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Ngunit sa bawat hawak niya, parang may kumikiliti sa tiyan ko. Alam ko ang kwento ng bawat isa sa mga gamit na yun. Hindi lang sila simpleng bagay. Sila ang mga huling bakas ng mga taong bigla na lang naglaho. Ate Rosa, sigurado po ba kayo rito? Yung mga gamit na galing sa bodega, yan po ba ang gagamitin mo? Kahit po itong mga sapin sa kama at gamit sa kusina. Oo, Gio. Sayang naman kung matatambak lang. At saka wala naman akong pambili. Malaking tulong na rin ito para sa anak ko. Ang laman naman ng gamit ko ay puro damit ko lang. Iilan pa nga lang ang mga yun at karamihan ay sira na rin. Pero alam mo, Ate Rosa, mura lang ang paninda kung araw ng linggo doon sa palengke. Lalo na sa Tianggi. Pero sayang pa rin eh. Panghanda ko nang ipabibili ko sa panganganak ko. Wala naman siguro silang kailangan sa mga gamit na to. At saka, hindi naman ibig sabihin na dahil sa mga gamit na to, mangyayari na sa akin ang nangyari sa kanila. Tama si Ate Rosa. Hindi naman tayo dapat maging superstitious. Pero Claire, Ano ka ba? Pabayaan mo na. Tsaka bakit? Kung may masama mang mangyari sa kanya, hindi naman din siguro dahil sa mga gamit na yan. Uy, mukhang magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lang naman eh. Hindi rin naman lahat ng nakatira sa baryo ninyo ay nawawala, di ba? Base sa kwento ninyo, sabi nyo, yung mga dayo lang ang nawawala, hindi kayo. Kaya wala naman sigurong dapat ikatakot. Nagkataon lang siguro yung mga nangyayari. Napahinto kaming tatlo para may pumigil sa hininga namin. Hindi namin inasahan na ganun siya mag-isip. Parang mas praktikal pa siya kaysa sa amin. Habang abala siya sa pag-aayos, napansin naming may kakaiba siyang hawak. Isang maliit na kahon na puno ng iba't ibang gamit pambabae. Lumang lipstick, maliit na panyo, at isang maliit na diary. Kinuha niya ang mga yon mula sa kahon. Tila may hinahanap sa bawat isa. May alam ba kayo tungkol sa mga nakatira dito noon? wala po. Wala naman kasing nagtatagal kaya hindi rin namin sila nakakasalamuha. Tsaka sabi ni Aling Minday, hindi raw kasi nila masyadong kakilala mga dayo na lumilipat dito. Itong litratong ito, kilala niyo ba? Tiningnan namin ang litrato. Isang mag-asawang nakangiti. May hawak na ultrasound na larawan. Hindi namin pamilyar ang kanilang mga mukha. Ngunit biglang napansin ni Jacob ang isang kakaibang detalye sa background. Isang simbolo na nakapinta sa pader. Naiiba at misteryoso. Ang simpleng litrato ay biglang nagkaroon ng kakaibang bigat at hiwaga. Uy, Gio, tignan mo to. Hindi ba ito yung sign na nakita natin sa may kuweba? Oo nga. Yung simbolo na sinasabi ng matanda na nagbabawal sa pagpasok sa loob. Anong kuweba? Anong sinasabi niyo? May kuweba rito? Saan? Sa dulo po ng baryo. Walang pumupunta ron. Sabi nga ng mga tatanda, may pumapatay daw sa sino mong mangas na pumasok sa loob.
Paano niyo naman nalaman ang tungkol dyan? Nung nakaraang buwan po kasi, kababalik lang po namin dito. Sinundan namin yung pusa naming biglang nawala sa gabi. Doon po namin nakita. Pero hindi naman kami pumasok ng tuluyan. Pero sa harap ng kuweba, may nakatusok na kahoy. Tapos, may nakapinta na ganito. Gaya ng nasa picture na yan, Ate Rosa. Talaga ba? Pero base sa itsura ng litrato, mukhang masaya sila. Buntis din pala yung babae. Oo. Karamihan sa mga nawawala, Ate Rosa, buntis. Ibig mo bang sabihin, mas delikado ang tulad ko rito? Parang gano'n na nga, ate. Pero, Hindi na naituloy ni Claire ang sasabihin. Naputol ang aming usapan nang biglang gumalaw ang sahig sa ilalim namin. Ramdam namin ang banayad na pag-alog ng lupa. Hindi malakas, ngunit sapat para mapahinto kami at marinig ang kakaibang tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ano yun? Lindol ba? Hindi yan lindol. Parang tunog na galing sa ilalim ng lupa. Hindi na kami nakapagsalita. Ramdam ko ang takot na bumabalot sa amin ni na Jacob at Claire. Ang bawat galaw namin ay tila mabigat at mabagal. Ngunit si Ate Rosa, nakatitig lang siya sa sahig. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito takot, kundi parang interes at pagkaalerto. Na para bang alam niya ang isang bagay na kami ay hindi pa naiintindihan. Di ba sabi niyo, may mga bulong-bulungan tungkol sa mga nawawala? Saan daw sila dinadala? Wala pong nakakaalam. Basta bigla na lang silang naglalaho na parang bula. Walang bakas. Kung ganon, sa tingin niyo, saan kaya nagmula ang mga poster tungkol sa foundation? Sinong gumawa? ewan ko. Ang alam ko lang, wala naman talagang foundation dito. Walang kahit anong samahan na tumutulong sa mga buntis. Rosa, Iha, andyan ba kayo? May pinadala lang ako sa inyo. Sandali lang po. Eto, galing to sa likod bahay. Masarap kainin ang rambutan at santol ngayon. Para naman may makain kayo habang nag-aayos kayo ng mga gamit dyan. Naku, maraming salamat po talaga. Aling Minday, naramdaman niyo po yung parang mainang paglindol? Kailan? Ngayon lang po, bago kayo pumasok. Ha? Wala naman akong daramdaman. Bakit? Lumindol ba? Hindi po namin alam eh. Pero kanina naramdaman po namin na parang umuuga ang sahig. Ay naku, baka nga. Hindi ko naman napansin eh. Nasa baba ako kanina. Dito mas ramdam siguro at second floor ito. Baka nga po. Sige na at mukhang may ginagawa pa kayo. Claire, mamaya tapusin mo na yung mga pinagagawa ko sa iyo ha. Dadaanan nyo ni Mang Agustin mamayang hapon. Opo, ma. Ano yun? Wala. Mga pinapaprint lang nila. Okay. Hindi niyo ba na itanong kay Aling Minday kung ano yung ibig sabihin ng simbolo sa litrato? Wala din namang alam sa ganyan si Mama. Hindi siya nakikialam dahil baka mapahamak pa kami. I'm sure hindi lang naman kami ang ganun dito sa baryo natin. Hindi na kami nakasagot ni Jacob. Kahit kami, hindi na nag-usisa pa. Takot na madamay o mapahamak din sa nangyayari. Hindi niyo ba alam na kapag nakakaramdam daw kayo ng parang mahinang paglindol, may lumalabas na mga aswang sa paligid. At ang pagyanig ng mga paa nila ang rason kung bakit nayayanig ang lupa. Po. Nakakatakot naman yan, Ate Rosa. Hindi ko alam kung saan ang galing ang kaalaman ni Ate Rosa. Galing ba yon sa isang lumang pamahiin? O narinig lang niya mula sa iba? Ang pintig ng puso ko ay biglang bumilis nang banggitin niya ang salitang aswang. Para bang pumasok kami sa isang mundo na ayaw naming pasukin. Si Jacob na karaniwang praning ay biglang nanahimik. Halos hindi makagalaw sa kaba. Si Claire naman, sanay sa modernong mundo. Tila nababalot ng takot. Parang ang bawat sulok ng baryo ay may lihim na naghihintay na madiskubre. Ate, totoo ba yan? Saan mo narinig yan? Hindi na mahalaga yun. Pero may nakapagsabi sa akin
Sabi niya, yung mga aswang daw ay may malalaking kuko at paa. At ang tunog ng paghakbang nila ay parang pagyanig ng lupa. Uy, wala naman sigurong ganyan dito. Hindi ba kayo naniniwala sa mga aswang? Naniniwala. Pero mukha namang wala nang ganyan sa panahon ngayon. Hindi niyo ba naiisip na posibleng mga nilalang na kagaya ng aswang ang dahilan ng mga nawawala sa baryo? Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi namin maintindihan ang ibig sabihin ni Ate Rosa. Para bang alam niya ang mga bagay na hindi namin pa natutuklasan. Naramdaman ko ang lamig na kumalat sa buong katawan ko. At hindi ito dahil sa malamig na panahon. Parang may presensya sa paligid na nagbabanta sa amin. At sa bawat tingin ni Rosa, ramdam ko ang bigat ng isang lihim na handang isiwalat. Sige na, tulungan na lang natin si Ate Rosang mag-ayos ng mga gamit. Baka kung saan pa makarating ang usapan natin na to. Ayaw kong takutin ang sarili ko. Tama si Claire. Mas maigi pang matapos na tayo rito. Para kaming mga robot na otomatikong bumalik sa ginagawa namin. Tahimik naming inayos ang mga gamit ni Ate Rosa. Mga damit, kaunting gamit bata, at ilang piraso ng pagkain na dala niya. Ngunit kahit abala ang aming mga kamay, ibang-iba ang takbo ng isip ko noon. May bahagi ng utak ko na nagbabantay. Nagsasabing, baka isa siyang taong walang pakialam sa peligro. Matapos naming ayusin ang kwarto ni Ate Rosa, isinama kami ni Claire sa kanyang study room. Doon nakita namin ang maraming printer, patong-patong na folder sa gilid at iba't ibang klase ng printing papers. Ang silid ay parang maliit na command center at hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang lahat ng ito. Claire, ano to? Bakit ang dami mong ganito dito? Hindi sa akin yan. Mga dinala yan dito ni Mang Agustin. Yan nga yung mga pinagagawa nila sa akin. Pero, Claire, ano bang pinapaprint niya? Ewan ko, hindi niya sinasabi. Basta binibigay niya lang sa akin ng files at ako na daw ang bahala sa pagprint. Uy, pero bakit dito? Bakit di lang dun sa bayan? Sa mga computer shop dun? Yun ba? Inalok niya sadya sa akin yan eh. At tinanggap ko kasi malaki ang bayad niya. At malaking tulong sa tuition ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang folder sa gilid ng mesa. Sa loob nito may mga posters at dokumento tungkol sa iba't ibang klase ng foundation support. Mga proyekto para sa medical na tulong, pati na rin sa mga buntis. Sa unang tingin, normal lang ito. Isang karaniwang programa para sa ikabubuti ng baryo. Ngunit habang mas tinititigan ko, may kakaiba. Ang ilang larawan ay hindi buo. Parang pinutol o tinakpan ng ilang bahagi. May mga pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo na pamilyar sa akin. Ngunit matagal ko nang hindi nakikita sa baryo. Doon ko naisip na baka may kinalaman nito sa lumalaganap na fake news sa labas ng baryo. Isang dahilan kung bakit marami ang dumadayo sa aming lugar. Parang mas may malalim na kwento sa likod ng bawat poster. At hindi ito ganun kasimple tulad ng unang akala namin. Jacob, Claire, tingnan ninyo. Naka-address sa baryo natin. Ha? Ano yan? Claire, Gio, Jacob, nandyan ba kayo? Nagpapasama si Rosa sa palengke. Opo ma, sandali lang po. Sandali, Claire. Tingnan mo muna to. Ano ka ba? Mamaya na yan. Tara na, bilis. O ano, tara na. Nag-aantay na si Rosa. Sabi niya gusto niyang sumama sa akin para tingnan ang pwesto niya sa palengke. Opo, Aling Minday. Sige po. Nang makarating kami sa palengke, ramdam ko ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa init ng araw o dahil sa bagong kaalaman na nadiskubre ko ngayong araw. Ang dating masaya at makulay na palengke ay tila nagiging mapanganib at puno ng tensyon sa mata ko. Sa kabila noon, nakita namin si Lola Celia na abala sa pagbebenta ng gulay. Abot kamay lang ang mga ngiti at tawanan ng mga tao sa paligid. Isang mundo na para sa iba ay normal, pero para sa amin, puno ng hiwaga at pangamba.
Ay, kayo pala! Rosa, nandiyan ka na pala. O ano, nakakuha ka na ng pwesto. Wala pa po, Lola Celia. Nagpapatulong po sana ako kay Aling Minday. Sabi niya, may kakausapin daw po kami. May lumapit sa amin na isang matangkad na lalaki. May katabaan at may malapad na ngiti. Si Mang Arman, ang may-ari ng palengke. Kilala siyang masipag at palakaibigan. Laging may dalang kwento para sa mga tindero at tindera. Pero sa sandaling yun, may kakaiba akong naramdaman. Parang may anino sa likod ng kanyang ngiti. Ang mga mata niya, hindi nakatawa. Sa halip, may kung anong dilim na hindi maitago. Siya ang kinakausap para sa mga pwesto sa palengke at lahat ng tingin ay dumadaan sa kanya. Oh, Aling Minday. May bago na namang mukha sa palengke. Sino ito? Si Rosa naghahanap ng pwesto. Magtitinda raw ng mga rekado. Bago. Okay, maganda yan. Masarap kumita dito sa palengke. Sana nga po, Mang Arman, para may pambili ako ng mga kailangan ng magiging anak ko. Huwag kang mag-alala, iha. Mura lang ang renta dito. At hindi rin ako kumukuha ng paunang bayan. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Mang Arman, ay total bakante naman tong katabi ko. Dito muna siya papwestuhin. Ang sabi niya ay magtitinda lang daw siya ng rekado. Ay tamang-tama sa mga paninda kong gulay. Sige, Lola Celia. Sige, iha. Doon ka na lang magtinda. At sakto maraming customer na ito si Lola Celia. Paniguradong sayo na ang punta ng mga customer na bibili ng gulay sa kanya. Maraming salamat po, Mang Arman. Malaking tulong na po ito. Walang anuman. Sige na. Mauna muna ako sa inyo. Umalis na si Mang Arman at naiwan kaming nakatayo roon. Hanggang ngayon, ilang taon nang lumipas. Malinaw pa rin sa alaala ko ang ngiti niya. Parang nakaukit sa isipan ko. May kung anong mas malalim na kahulugan sa bawat salita niya noon. Para bang may tinatago. At higit sa lahat, parang ginagawa niyang madali ang lahat para sa mga dayo. Kahit alam naming wala silang ginagawang pagbabalik. Masyadong masaya naman yata si Mang Arman. Malamang, may bago na namang dayo eh. Ano naman ang kinalaman nun? Ang hina mo talagang mag-isip ano, Jacob? Diyan ka na nga. Sasama na muna ako kay Mama sa pamamalengke. Ano ba naman yun? Biglang nangiiwan. Mga apo, o ano na naman bang pinagbubulungan nyo? Ang mabuti pa itulungan nyo si Rosa sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Sige po. Ay nga pala, iha. Sabi mo malapit ka ng mga anak, hindi ba? Opo, Lola Celia. Abay, nakakamangha ang lakas mo pa. Nung ako'y nagbuntis sa mga anak ko, pagkabuanan ko na, ay hindi na talaga ako makatrabaho niya. Nasanay na po siguro sa gawain. Ay, siguro nga. Ay nga pala, saan mo balak mga anak niyan? Walang kumadrona dito sa Barrio Rosa. Hindi rin naman totoo yung nabalita mong foundation ng mga buntis, iha. Yun na nga po eh. Pero hindi ko na po muna pinoproblema yun. Ang totoo po niyan, gusto ko lang ngayon masuportahan sanang vaccination at vitamins ng anak ko. Hindi ko naman problema ang panganganak. Bakit po, Ate Rosa? May sakit ka po ba na pwedeng mahawa ang anak mo? Parang ganun na nga. Huwag kang mag-alala, ate. Sa bayan, may mga center naman. Pinilit nung dali ng baby mo para ma-check upan at sa vaccination. Oo nga po. Tsaka sa panganganak, ate, pwede ka rin magpa-record sa kanila. Para makamura ka rin sa babayaran mo sa panganganak. Rosa, basta't kapag kailangan mo ng kasama, magsabi ka lang at pwede kitang masamahan kung hindi ako masyadong abala. At saka ito namang mga apo ko ay tambay lamang sa bahay. Kaya pwede mo rin silang isama kapag may pupuntahan ka. Opo, Lola Celia. Maraming salamat po. Nagpatuloy ang araw na parang normal.
Kahit pa ulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga posibilidad sa nakita kong mga printing poster sa kwarto ni Claire, hindi ko siya pinag-isipan noon ng masama. Kaya nang hapon na at magsara na kami ng pwesto sa palengke, inihatid pa namin ni Jacob si Ate Rosa sa kanyang tinutuluyan. Pagbalik namin, nagkukwentuhan lang kami ni Jacob. Mga simpleng usapan para malibang, nang bigla kaming napatigil. Sa malawak na gate ni Aling Minday, may humintong puting van. Lumabas si Mang Agustin at agad na kumatok sa bakal na gate. Halatang nagmamadali. Inila ko noon si Jacob at nagtago kami sa isang sulok na may sapat na layo. Doon, kita at rinig pa rin namin ang bawat kilos at boses, pero nakatago kami sa kanilang paningin. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin sa alaala ko ang bigat ng pakiramdam ko sa gabing yun. Para bang sa mismong sandaling yun, natapakan na namin ang landas patungo sa isang lihim na hindi na dapat naming nadiskubre. Aling Minday, bilisan mo. Nasaan ang mga kailangan natin? Bilis! Mang Agustin, anong nangyayari? Akala ko ba mamayang gabi pa? Nagbago ang plano. Bilisan nyo! Doon, naramdaman ko ang takot. Nagbago ang plano. May nakakita sa kanila. Ang ibig sabihin, kami ba? O may iba pa? Ang tanong na yon ay mas nakakatakot pa kaysa nakita ko. Ma, ano bang nangyayari dito? Claire, bilisan mo ang paggawa ng pinagagawa ko sa'yo. Kailangan natin yan ngayon. Diren mo! Pero Mang Agustin, hindi ko na po kaya. Ang dami na po ng ginagawa ko. Hindi ko po kayang gawin lahat ng yan sa isang iglap. Hindi na rin po kaya ng konsensya kung ginagawa ko. Hindi ko man alam kung anong kinalaman ninyo sa mga nawawalang mga dayo. Pero dahil sa mga ginagawa kong ito, kaya napapadpad sila dito. Anak naman, ano ka ba? Huwag ka nang sumagot. Totoo naman, Ma eh. Ayoko na ng ganito. Kung kailangan niyong ipagpatuloy ang ginagawa ninyo, humanap kayo ng iba dahil ayoko na. Ginagawa mong malaking problema ang maliit na pagkakamali mo. Kasalanan mo kung bakit nahahalata na ng mga taga-baryo ang pagkawala ng mga dayo. Masyado mong pinangangalandakan ang pinagagawa ko sa'yo. Salamat ka. Hindi kita sinisisi sa mga kapalpakan mo. Kaya ngayon, bilisan mo. Dahil kung hindi, ikaw ang sisingilin ko! Walang nagawa si Claire kundi ang tumakbo pabalik sa loob. Nanginginig ang buong katawan niya. At sa bawat hakbang ay parang mababasag ang katahimikan ng paligid. Kita namin kung paano siya nagmamadali. Halos mabitawan ang hawak niyang pinto sa pagmamadali. Para bang may kung anong nakasunod sa kanya. Isang bagay na pilit niyang itinatago at ayaw niyang makita namin. Ikaw, Aling Minday, palalahanan ninyo ang anak ninyo. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang dimulis ang paupahan ninyong ito. Kaya matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Opo, pasensya na, Mang Agustin. Pagsasabihan ko ang anak kong si Claire, hindi na mauulit ito. Dapat lang, nabubulilyaso ang mga plano namin dahil sa kanya. Pasensya na ho. Umalis na si Mang Agustin at naiwan si Aling Minday. Napabuntong hininga siya. Mabigat. Parang may pasan siyang lihim na hindi kayang itapon. Sa mga sandaling yon, unti-unti nang naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi lang basta mga taong biglang naglalaho. May mas malalim na dahilan. May tinatago sila. At ang mas masakit, ang mga taong buong buhay naming inakalang mababait, mga taong itinuring naming pamilya at sandigan. Sila mismo ang mga kasabwat. Doon ako binalot ng takot na hindi ko pa naranasan. Dahil paano ka lalaban kung mismong komunidad mo ang kalaban mo? Jacob! Jacob! Bilisan mo! Sundan natin sila! Susundan? Kira ka ba, Gio? Baka maabutan nila tayo. At saka di ba, bawal dun pumunta. Madadamay pa tayo dyan eh. Wala na tayong oras, Jacob. Narinig mo naman sila. May kinalaman sila sa mga nawawala. Kung hindi natin to gagawin, baka wala na tayong makuha pagkakataon na tulad nito. Tumakbo kami ni Jacob. Mabilis. Walang lingunan.
Ang tanging gabay namin ay ang puting van na unti-unting naglalaho sa aming paningin. Ang bawat pintig ng puso ko ay parang sasabog sa dibdib. Ngunit mas malakas ang pagnanais kong tuklasin ang katotohanan kaysa sa takot na bumabalot sa akin. Pagdating namin sa kanto, natanaw namin ang van na kumaliwa, patungo sa kalsadang halos walang dumadaan. Isang daan na nagdala lamang sa dulo ng baryo. Isang daan na parang hindi na nagbabalik. Jacob, papunta sila sa kuweba. Shit, huwag na tayo sumunod, Gio. Baka mapahamak pa tayo. Narinig mo naman yung pagbabantang ginawa nila kay Claire at Aling Minday kanina, di ba? Baka tayo pa ang pagbunto na ng galit ng mga yun. Pero Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko nang bigla kaming makarinig ng paparating na sasakyan. Agad kaming nagtago sa likod ng malalaking puno at matataas na damo. Halos pigil ang aming hininga. Hinayaan naming mauna ang panibagong van upang hindi kami mahalata. Habang naglalakad kami, ramdam na ramdam ko ang lamig ng gabi na tila dumidikit sa aking balat at ang bigat ng kaba na bumabalot sa dibdib ko. Ang dating masaya at tahimik na daan ay nagmistulang malawak na bangin ng dilim. Parang bawat hakbang namin ay hindi papalapit sa kaligtasan, kundi papalayo rito. Dahan-dahang nagtutulak sa amin palapit sa isang panganib na hindi namin alam kung kaya pa naming takasan. Mang Arman? Shit, oo nga. Si Mang Arman. Si Mang Arman nga yan. Anong ginagawa niya rito? Sandali. Susunod ako hanggang kuweba. Hindi ako papasok, Jacob. Ikaw, dito ka lang. Eh, ano? Napapaliw ko na ba? Gusto mo ba talaga mapahamak? Uy! Oh! Oh! Kasama nilang upis ka talaga! Sumunod nga sa akin noon si Jacob. Nang makarating kami sa kuweba, tumambad sa amin ang van na nakaparada sa gilid. Iniwang nakabukas ang pinto. Walang tao sa paligid, ngunit mula sa loob ay umaalingaw-ngaw ang isang boses. Malalim, malamig, at tila naguutos. Tinapi ko ang balikat ni Jacob at sumenyas na magtago kami. Dahan-dahan kaming naglakad sa gilid ng kuweba. Halos ayaw lumapat ang aming mga paa sa lupa sa takot na lumikha ng ingay. Ang bungad ng kuweba ay balot ng mga baging at makakapal na halaman. Para bang sinadyang tabunan upang magmukhang iniwan. Pero sa likod ng dilim at katahimikan, malinaw na may nagaganap na kakaibang bagay. Isang bagay na alam naming hindi namin dapat makita. Pero lalo lang kaming hinihila papasok. Ano yun? Mukhang hindi lang si Mang Agustin at Mang Arman ang nasa loob. Marami ang boses masyado. Papasok na sana kami sa bukana ng kuweba nang bigla na lamang may isang malakas na puwersang humigop sa amin ni Jacob. Para kaming nilamon ng hangin at itinapon pabalik sa aming pinagtataguan. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko na parang pinipilit ng hindi nakikitang kamay. Paglingon ko, tumambad si Rosa. Nakatayo siya mismo sa bungad ng kuweba. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang apoy sa dilim at mula sa buong katawan niya ay umaagos ang isang kakaibang enerhiya. Isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag kung galing ba sa takot o sa kapangyarihan. Ate Rosa, ano pong ginagawa niyo rito? Sinusundan ko kayo. Sinusundan? Bakit? Narinig ko ang usapan ni Mang Agustin at Aling Minday. Narinig ko kung paano niya pinipilit si Claire na bilisan ang paggawa ng mga poster. O kung may kinalaman sila sa mga nawawalang dayo sa baryo ninyo. Pero paano? Paano po kayo nakarating dito? Tumakbo lang po kami ni Jacob. Hindi na importante yon. Ang mahalaga na abutan ko kayo bago kayo nakapasok dyan. Kung may kinalaman nga sila sa mga nawawala, hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa kuweba na yan. Gusto niyo bang mangyari yon? Ano bang pumasok sa isip ninyo at balak niyong pumasok pa sa loob? May mga naririnig po kasi kami mga tao dun sa loob. Yun pala eh. Huwag na kayong pumasok. Alam kong gusto niyong malaman kung anong ginagawa nila dyan. Pero huwag na kayong sumubok. Tara na, umuwi na tayo.
Hindi kami nakapagsalita. Ang mga salita ni Ate Rosa ay parang bomba na sumabog sa harapan namin. At sa isang iglap, nagiba ang lahat ng tingin ko sa baryo. Unti-unti nang nabubunyag ang misteryo. Ang mga taong nawawala ay hindi basta naglalaho. May tinatago sila. At may mas malalaking puwersang kumikilos sa likod ng lahat. Ngunit tama si Ate Rosa. Bawat tanong na sinusubukan naming sagutin ay isa ring hakbang patungo sa sariling kapahamakan. Kaya't wala na kaming nagawa kundi ang manahimik. Sabay-sabay kaming naglakad pa uwi ng gabing yun. Walang imikan. Bawat isa ay pasa ng bigat ng mga salitang iniwan niya. Sa ilalim ng katahimikan ng langit, ramdam ko ang malamig na hangin. At higit sa lahat, ang presensya ng mga matang nakasilip mula sa dilim. Mga matang hindi nakikita, ngunit siguradong nakamasid. Hoy, Gio, gising ka pa ba? Oo. Hindi ako makatulog. Akala ko ako lang eh. Ang lakas pa rin ng pinting ng dibdib ko. Hanggang ngayon, kabado pa rin ako. Ako rin, Jacob. Ano sa tingin mo ang ginagawa nila sa loob ng kuweba? Ewan, pero malakas ang kutob ko. May kinalaman sila sa mga nawawala. Baka tinatago nila ron yung mga biktima. Pero, bakit? Para saan? Bakit nila kinukuha ang mga dayo? At kung tinatago nga nila ron, hindi ba masyadong lantad? Alam naman ng lahat na may kuweba dun, di ba? Hindi ko alam. Paano kung may dahilan kung bakit pinagbabawal pasukin yung kuweba? Pansin mo ba? Walang sumusubok. Pero paano nila makokontrol ng ganon ang mga tao sa baryo? Kanina nga hindi ba? Sabi ni Mang Gustin, matagal nang sarado dapat ang paupahan nila ni Aling Minday. Kung hindi dahil sa kanya. Baka ganun din sa iba. Tinapalan ng pera. O kaya ginigipit para sumunod. May punto ka. Pero bakit si Lola ayaw din tayong papasukin? Mukhang wala naman siyang koneksyon kay Mang Agustin. Sino ba namang hindi matatakot, Gio? Kung sunod-sunod na may nawawalang dayo. Pati mga taga-baryo mismo. Parang takot na rin. Kung sa bagay. Pero Jacob, napansin mo ba si Ate Rosa kanina? Ano? Siya yung humila sa atin. Hindi ba parang napaka-unusual ng lakas niya para sa isang buntis na malapit ang manganak? Oo nga. Hindi ko naisip yun ah. Parang hindi siya tao. Tapos, ang bilis niya maglakad pa uwi. Parang hindi siya napapagod. Isipin mo, mula pa upahan hanggang kuweba, nasundan niya tayo ng ganon kabilis. Baka naman hindi lang natin napansin. Malay mo, sumakay siya. Seryoso ka? Maglolokohan pa ba tayo dito, Jacob? May kakaiba talaga kay Ate Rosa. Hindi ko alam, Gio. Pero hindi naman siguro siya masama. Tingnan mo nga. Pinigilan niya tayong pumasok din sa kuweba. Kung hindi niya ginawa yun, baka hindi na tayo nakabalik. Kung sa bagay. Pero ang weird pa rin. Pati si Claire at Aling Minday. May kinalaman din pala sila. So, obvious eh. Pero, base na rin sa narinig natin, parang napipilitan ng si Claire. Wala rin siyang alam sa buong pangyayari. Ginagamit lang siya ni Mang Agustin para magkalat ng fake news sa labas ng baryo. Sa kabila ng lahat ng iniisip ko nung gabing yun, nagawa ko pa rin makatulog. Pero hindi yun payapang tulog, kundi pahinga lang ng katawan habang ang isip ko ay patuloy na nilalapitan ng mga tanong. Kinabukasan maagap kaming gumising ni Jacob. Pilit kong pinapakalma ang sarili, pero hindi pa rin maalis sa utak ko ang imahe ng kuweba, ang mga poster ng foundation at ang kakaibang lakas ni Ate Rosa. Para silang mga piraso ng isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng baryo namin. Hindi pa buo, pero alam kong naroroon. Habang tinutulungan namin si Lola Celia sa pag-aayos ng paninda, ang ingay ng palengke ay tila naging musika. Ang sigawan ng mga tinderang nagtatawaran, ang kuluskos na mga plastik na supot,
at ang tawanan ng mga namimili. Lahat yun ay parang isang pamilyar na melodya na pansamantalang nagbabalot sa akin sa normalidad. Pero kahit anong ganda ng awit na yun, sa ilalim nito ay may tunog pa ring mahirap itago. Bulong ng mga lihim na pilit na sumisingit sa gitna ng kasiyahan. Baga po, bilisan nyo at baka maaga tayong maubusan. Ang daming tao ngayon. Opo, Lola. Mukhang maaliwalas ang araw ngayon. Oo nga, Lola. Ang daming dayo. Siguro, galing sa kabilang baryo. Nako, huwag kayong mag-alala. Maganda ang simula ng araw natin. Ang mga salita ni Lola Celia ay parang balabal na nagbigay ng init sa malamig kong dibdib. Para bang sinasabi niya na gaano man kadilim ang gabi, laging may umagang darating at magpapaalala na may pag-asa pa. Sa sandaling yon, napangiti ako. Naalala ko ang sarili kong iniisip noon, na hindi ko na dapat pinapasa ng mga bagay na baka magdulot lang ng dagdag na bigat at stress sa akin. Isa pa, malapit na rin naman ang pasukan noon. At sa isip ko, baka lahat ng nakita at naramdaman ko ay lilipas din. Parang panaginip lang na magigisingan ko pagbalik sa Maynila. Pero hindi pa man lang nagsisimula ang araw, sinalubong na agad kami ng masamang balita. Lola Celia! Lola Celia! Minday, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nawawala si Claire. Nawawala ang anak ko. Nawawala? Paano? Hindi ko alam. Gigisingin ko sana siya kaninang umaga pero pagpasok ko sa kwarto niya, wala na siya doon. Nilibot ko ng buong bahay pero wala siya. Hindi po ba kayo nag-away? Baka naglayas lang. Hindi kami nag-away. Ang huli naming usapan ay tungkol dun sa pinapagawa sa kanya ni Mang Agustin. At ayos naman ang naging usapan namin. Hindi naman kami nagtalo pa. Sandali lang po. Susubukan ko po siyang tawagan. Pinapatay po yung tawag ko eh. Ay, Diyos ko. Nasa na ba ang anak ko? Aling Minday, ano ho bang koneksyon ninyo kay Mang Agustin? Narinig ko kagabi ang usapan ninyo. Galit siya at pinipilit si Claire na gawin ang mga posters. Ano ba ho talagang nangyayari dito? Sandali nga. Huwag kayong mag-usap ng ganyan dito sa daan. Pumasok kayo sa loob. Pasok! Doon ka na magpaluan, Minday. Hindi ko naman ginusto na madamay ang anak ko. Pero kamuntik ng marimat ang bahay kong paupahan. Pero bago mangyari yon, nag-alok na si Mang Agustin sa akin ng pera pangbawi sa bahay. Mula nun, doon na kami unti-unting inuutusan. Huwag ka mag-alala, Minday. Tutulungan ka naming mahanap si Claire. Salamat po. Diyos ko, ang anak ko. Lola Celia, Aling Minday, ano po nangyayari? Bakit kayo umiiyak? Nawawala si Claire. Hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Nawawala? Oo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Baka naman po umalis lang. Parang nakita ko siya kaninang madaling araw eh. Talaga, Ate Rosa? Nakita mo po si Claire? Saan po? Kaninang madaling araw, lumabas siya ng bahay. Dali-dali siyang umalis. Pero wala naman siyang dalang kahit ano, kaya baka lumabas lang po siya, Aling Minday. Sandali akong nakahinga ng maluwag sa narinig. Ngunit sa likod ng pansamantalang pagluwag ng dibdib ko, may bagong tanong na agad na bumangon. Bakit naglaya si Claire? Dahil ba sa takot kay Mang Agustin? O dahil sa mas malalim na sikreto na hindi niya kayang itago? Sa harap namin, si Aling Minday ay walang magawa kundi ang lumuha. At sa bawat patak ng luha niya, nakita ko ang bigat na pasan-pasan niya. Hindi lang ito tungkol sa mga nawawalang dayo. Ito ay tungkol sa pamilya. Sa mga pamilya na napilitang sumali sa isang laro na hindi nila ginusto. At sa mga taong akala nila'y kakampi na sila pala ang pinakamalupit na kalaban. Baka babalik din mo yun si Claire, Aling Minday. Huwag na muna kayo mag-isip ng masyadong masama. Basta, huwag muna tayo mag-isip ng kung anong masama. Kung umalis siya ng walang dala, ibig sabihin,
babalik din siya. Huwag po kayong mag-alala, Aling Minday. Tutulungan namin kayong hanapin siya. Kami na po ni Jacob ang hahanap sa kanya. Nagmamadali kaming umalis ng palengke. At sa isip ko, hindi na maalis sa posibilidad na naglaya si Claire dahil sa mga pinagagawa sa kanya ni Mang Agustin. Pero sa bawat hakbang namin patungo sa paupahan, ramdam ko ang bigat ng pag-asa na baka mali lang kami. Baka nagkamali lang kami ng hinala. Subalit pagpasok namin sa kanyang kwarto, ang pag-asa na yun ay agad na naglaho. Ang nakita namin ay hindi isang kwarto ng isang taong naglayas, kundi kwarto ng isang taong sinaktan. Jacob, tingnan mo. Nagkalat sa sahig ang mga poster. Ang iba ay punit-punit. Ang iba na may gusot na tila sinadyang paglaruan ng mga kamay na galit o takot. Ang mga dokumento ay nagkalat sa buong kwarto. Ang mga printer ay nakabukas pa rin pero walang laman ng tray. Ang basurahan ay umaapaw sa mga gusot na papel at mga folder na parang sinadyang itapon. Oh, ano nangyayari dito? Masama to. Kung si Mang Agustin ang dahilan, bakit si Claire naglayas? Baka kung anong gusto niyang gawin ngayon. Tama ka, Gio. Hindi siya nagdala ng gamit, kaya malamang may gusto lang siyang gawin ngayon. Ang mas masama pa nito, may gusto siyang patunayan. Ang kuweba? Mabilis kaming bumaba mula sa ikalawang palapag ni Jacob. Halos magunahan pa sa hagdan. Kinuha namin ang 2 bisikleta sa gilid ng bahay nila Aling Minday at agad naming pinadyak patungo sa kuweba. Sa bawat ikot ng gulong, ramdam ko ang bigat ng hangin na para bang humahabol sa amin. Grabe ang kaba ko noon. Hindi lang basta kaba. Parang may malamig na kamay na humahawak sa dibdib ko. Alam ko na oras na pumasok si Claire sa kuweba na yon, maaring wala na siyang balikan. At kami na lang ni Jacob ang tanging may tsansa pang humabol bago tuluyang lamunin ng dilim ang kaibigan namin. Jacob, si Claire. Gio! Jacob, anong ginagawa niyo dito? Agad kaming sumugod sa kanya. Inila namin siya at nagtago sa likod ng makapal na damuhan. Nanginginig ang kanyang katawan at halos hindi na siya makahinga sa sobrang takot. Namumutla ang kanyang mukha, para bang nawala ng dugo. At ang mga mata niya ay nagliliyab ng kaba. Puno ng takot na parang may nakita siyang bagay na hindi na dapat masaksihan ng kahit sino. Claire, anong ginagawa mo dito? Bakit ka naglayas? Alam mo bang nag-aalala na si Aling Minday? Shh! Huwag kayo maingay. May mga tao sa loob. May mga tao? Sino? Hindi ko alam. Pero nakita ko sila kanina lang. Pumasok sila sa loob. May dala silang mga gamit. Parang may gagawin silang masama. Tapos nakita ko, kaninang madaling araw, may lumabas mula sa kuweba ng mga lalaking naka-surgical coat. May dugo ang kamay niya. Tapos iniabot niya sa driver ng itim na van ang isang cooler. Ay, Diyos ko, hindi ako makahinga. May ginagawa silang krimen sa lugar na ito, Gio. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka na lang nagsumbong sa pulis? Hindi ako pwedeng magsumbong. Kailangan muna nating makaalis dito. Si Mang Agustin, binalaan niya na kami noon na mapapahamak kami kung hindi kami mananahimik. Kailangan muna nating umalis, Gio. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Sa bahay, pag-usapan natin kung anong mga dapat nating gawin. Hindi pwede, Jacob. Gio, makinig kayo sa akin. Hindi ako naglayas. Tumakas ako. Tumakas ako dahil narinig ko ang usapan nila Mama at Mang Agustin kagabi. Nung bumalik siya para kunin ang pinagagawa niya sa akin, narinig ko na nauubusan na daw sila ng biktima. Kakaunti na daw ang kumakagat sa mga posters na pinapakalat nila. Wala nang masyadong dayo. At Jacob, pinagbantaan nila si Nanay na kung hindi ako susunod sa kanilang ipinapagawa sa akin, ako nang isusunod nila. Ano? Pero bakit? Ano nangyayari sa baryo natin? Anong kailangan nila sa mga tao? Sandali. Paano kung totoong may mga aswang pa nga sa panahon ngayon? Paano kung aswang si Mang Agustin at ang bibiktima sila ng mga taong dayuhan dito sa baryo natin? Hindi. Ibang pakiramdam ko. Ako din. Parang may mali. Gio,
Kailangan nating alamin kung anong ginagawa nila sa loob ng kuweba. Takot ang mga taga-baryo kay Mang Agustin at kay Mang Arman. Hindi sila makikinig sa atin. Kailangan natin ng maayos na plano kung paano natin mahuhuli ang kung anong ginagawa nila sa loob. Nababaliw ba kayo? Ano bang laban natin sa kanila? Kung kaya nilang pumatay ng tao? Aswang man sila o hindi, wala pa rin tayong kalaban-laban. Tama si Jacob. Ang mabuti pa, umalis na muna tayo rito at sabihin natin ito kay Lola Celia. Akmang aalis na sana kami sa pinagtataguan nang biglang may malakas na puwersang humigop sa aming tatlo mula sa likod. Para kaming binunot mula sa lupa. Nawalan ng balanse at halos mapatid ang hininga ko sa lakas ng hatak sa amin. Rico, ano ba to? Anong ginagawa ninyo? Bitiwan nyo kami! Nawalan kami ng balanse at bumagsak sa lupa. Pag-angat ng mga mata namin, nakita namin sina Mang Arman at Mang Agustin na nakatayo sa aming likod. Hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ko ang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang dating mabait na ngiti ni Mang Arman ay nagbago. Naging malamig at puno ng kasamaan. Samantalang ang mukha ni Mang Agustin ay halos umapaw sa galit. At ang titig niya ay parang sibat na tumutusok sa amin. Para kaming tinatanggal na ng hininga sa takot habang iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin sa amin noon. Akala nyo ba hindi ko kayo nakita? Ang tindi naman ng mga batang ito. Masyado kayong pangahas. Anong ginagawa niyo sa loob ng kuweba, ha? Anong ginagawa niyo sa mga dayong nawawala? Gusto mo bang malaman, Iha? Gustuhin nyo man o hindi, wala na kayong pagpipilian mga bata. Dali na natin ang mga ito sa loob. Tamang-tama. Kulang na kulang tayo sa supply ngayon. Teka, hindi ho. Hindi na ho namin gustong alamin kung ano meron sa kuweba. Pauwi nyo na po kami. Wala naman po kaming pagsasabihan nito eh. Wala namang may pakialam kung may pagsabihan kayo, hindi? Pero pasensya na mga iho. Noong una ay hindi kami kumukuha ng kapwa kabaryo namin. Ngunit kulang na kulang ang supply namin ngayon. Kaya naman, wala na kaming pagpipilian kundi isama kayo sa loob. Bitawan nyo kami, ano ba? Akala nyo ba hindi mahuhuli ng mga pulis yung mga maling ginagawa ninyo? Huwag ka na magagsaya ng lakas ninyo. Hindi na kayo makakawala pa sa oras na makapasok na kayo sa loob. Mang Arman, hindi ako makapaniwala na maging kayo kasama sa mga kasamaan ni Mang Agustin. Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nang bibiktima ng mga dayo? Manahimik ka! Hindi! Bitiwan nyo kami! Napakaraming satsad. Hilain na natin ang mga ito. Nakakarindi. Mahigpit ang pagkakahawak noon ni Mang Agustin at Mang Arman nang hilahin nila kami. Sa tindi ng pagkakakapit nila sa aming mga braso, wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin, kahit ilang taon na ang lumipas, ang lamig ng hangin na dumadaloy mula sa loob ng kuweba. At nang makita namin ang loob, mas nakakatakot pa pala yun kaysa sa lahat ng naisip ko noon. Sinalubong agad kami ng amoy ng dugo at ng lumang lupa. Nakakasulasok na parang dumidikit sa balat. Ang dilim ng kuweba ay binabalot ng kakaibang mga ilaw na nakakabit sa mga dingding. Kaya't nagmumukhang mas kahindik-hindik ang paligid. Hindi pala yun isang simpleng kuweba. Isa pala itong malaking silid. Sa magkabilang gilid, naroon ang mga bakal na kulungan. Walang laman ang mga ito. Pero nakakalat sa sahig ang mga lumang damit at mga bakas ng dugo. Parang patunay na hindi kami ang unang dinala roon. Ang mga dingding ay inukita ng mga kakaibang simbolo. Kapareho ng mga karatolang nasa labas. Pati na rin ang mga larawan na nakita ni Ate Rosa sa gamit ng mga nawawalang dayo. At sa gitna ng silid, naroon ang isang operating table. May mga nakakalat na surgical tools na may bahid pa ng dugo. Katabi nito, nakapwesto ang mga kamera. Nakatutok mismo sa lamesa. Anong ginagawa niyo rito? Ang mga dayo, Claire,
ay hindi lang basta nawawala. Kinukuha namin sila. Dahil ang mga dayo, sila ang kayamanan ng ating baryo. At kayo mga bata, kayo ang susunod na ginto para sa amin. Kaya ba kayo gumagawa ng mga peking posters? Para mambiktima ng mga tao? Para makakuha kayo ng mga dayo? Anong ginagawa ninyo dito, ha? Nagbibenta kayo ng mga laman? Tama ka, Gio. Matalino. At dahil matalino ka, alam mo na, hindi ka na makakaalis pa sa lugar na ito. Ayoko pa naman sa masyadong matalino dahil ang mga kagaya mo, masyado ring pakialamero. Ang mga surgical tools! Para saan ang mga yan? Siyempre, para maging mas kapaki-pakinabang sila. Kaya pala natatapalan ninyo ng pera mga taga-baryo para hindi kayo pakialaman at usisain. Limpak-limpak na pera palang kinikita ninyo sa kuweba na ito. Sinasabi ko na nga ba? Mas masasahol pa kayo sa mga aswang. At least ang mga aswang kumakain lang dahil sa gutom. Pero kayo yung mga demonyo na ibinibenta ang kaluluwa para sa pera. Aswang? Ano namang kinalaman ng isang aswang sa nangyayari rito? Huwag mong sabihin na pinagkamalaan ninyo kami mga aswang. Huwag kang mag-alala, Claire. Hindi pa namin kayo uunahin. May kailangan pa kaming tapusing dayo bago isa-isahin kayong mga walang kwenta sa baryong ito! Anong ibig niyo pong sabihin? Gio, si Ate Rosa bang tinutukoy nila? Hindi na ako nakasagot pa noon. Maging ako, hindi ko alam kung paano ko maiintindihan ang lahat ng nangyari sa araw na yun. Ilang saglit lang, ikinulong na nila kami sa mga kulungan sa paligid. Tigi-isa kaming magkakahiwalay na selda. Di man lang nila inalis sa mga lumang damit at bakas ng mga nauna nilang biktima. Naiwan lang lahat yon, nakakalat at umaalingasaw ng amoy ng takot at kamatayan. Umaandar ang mga oras at nananatili kaming nakakulong doon. Tahimik, nanginginig, at walang kasiguraduhan kung may makakalabas pa ba sa amin ng buhay. Claire, Jacob, gising ba kayo? Oo, may kaya bang matulog sa impyernong ito? Ano pag nangyayari sa atin? Sana pala hindi na lang tayo nag-usisa pa. Pag namatay tayo dito, masasayang ng lahat ng pinaghirapan natin. Basta kung mamamatay man tayo ngayon, may magawa naman sana tayo para matapos na ito at wala nang mabiktima pang iba. Pero Claire, naisip mo ba talaga na aswang ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao? Hindi ko lang mapigilang hindi isipin na posible nga. At saka ilang beses din sa akin sinabi ni Ate Rosa na posibleng mga aswang nga daw ang kumukuha sa mga dayo. Sinabi niya yun? Oo. Ewan, nagugula na rin ako. Mas gusto ko pa rin isipin na aswang ang gumagawa nito kaysa mga taong halangang kaluluwa. Ang aswang, kumakain ng laman ng tao. Ang mga taong ito, nagbibenta sila ng laman ng tao. Mas masahol pa sila kaysa sa aswang. Kailangan nating mag-isip ng paraan para makatakas. Walang pag-asa. Narinig mo naman ang sabi nila. Walang makakatakas oras na makapasok na sa kuweba na ito. At saka paano tayo makakalabas sa mga kulungan na ito? Wala nang pag-asa. Maliban na lang kung may himalang darating at tutulungan tayo. Katatapos lamang noon ang sinabi ni Jacob nang biglang umalingaw-ngaw ang mga yabag na papalapit. Nang lahat kami napatingin sa bungad ng kuweba, sabay-sabay kaming nabahala at tila nabagsakan ng balikat nang makita namin si Ate Rosa. Hawak siya sa magkabilang braso ni na Mang Agustin at Mang Arman at para bang wala silang hirap na ipinasok siya sa isa pang kulungan. Ang nakapagtataka, hindi man lang siya nagpumiglas. Nakatitig lamang siya. Kunot ang noo at nakatuon ng malalamig na atensyon sa amin. Isa-isa niya kaming pinagmasdan. Para bang kinikilatis ang bawat hibla ng aming pagkatao. Pagkaraan, inilibot naman niya ang tingin sa paligid. Sa madidilim na dingding,
sa mga kalawangin at dugoang kulungan na para bang alam na alam niya kung nasaan siya at kung ano ang dapat mangyari. Talaga bang hinahabol ninyo ang kamatayan at kayo pa mismo ang lumalapit sa amin? Pag sineswerte nga naman, pati itong dayong buntis na ito, nakita namin sa bukana ng kuweba. Mali palang akala ko sa inyo. Bakit? Ano ba ang akala mo sa amin? Aswang? Mukhang ikaw ang nagbigay ng ideya sa mga batang ito ng bagay na yan. Akala ko, katulad ko lang kayo, pero hindi pala. Mas masahol pa pala kayo. Dahil ang aswang, kumakain ng laman ng tao para mabuhay. Kayo, ibinibenta niyo ang laman ng tao para maging mayaman. Katulad mo. Bakit? Ano ka ba? Aswang? Hindi ako natatakot sa inyo. Ang mga salita ni Rosa noon ay para bang isang hamon. Matitigas at walang takot. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Tila ba handang makipagtuos kahit sino ang kaharap niya. Biglang lumapit si Mang Arman sa kulungan niya. Nakakunot ang noo at nangingitim sa galit ang mukha. Ipinilas niya ang kamay sa pagitan ng rehas at biglang sinabunutan si Rosa. Kitang-kita ko kung paano bumaon ang mga daliri nito sa buhok ni Rosa at sa mga mata niyang puno ng galit. Para bang gusto niyang durugin ang apoy na hindi niya matalo sa salita. Wag na wag mo kong hahamunin. Alam mo ba kung sino ako? Akala mo ba may pakialam ako? Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay biglang napunit ng ingay. Si Ate Rosa ay hindi man lang nagpumiglas. Sa isang iglap, sinugaban niya ang kamay ni Mang Arman. Napakabilis ng kanyang galaw. Parang wala ni isa sa amin ang nakakita kung paano nangyari. Ang sumunod na umalingaw-ngaw ay ang malutong na tunog ng isang bagay na nabali. Kasabay ng malakas na sigaw ni Mang Arman. Anong ginawa mo sa kanya? Ibinigay ko lang sa kanyang nararapat sa kanya. Ayip ka. Ang sakit. Mamatayin kitang babae ka. Sino ka ba talaga? Pakawalan niyo ang 3 batang yan at ipakikilala ko sa inyo kung sino ako. Ate Rosa, Huwag kayong matakot. Okay lang ako. Sumunod ako dito para iligtas kayo. Ligtas? Nagpapatawa ka ba? Ay nako, mga baliw na ang mga ito, Arman. Halika, tatawagin natin ang doktor para tulungan ka sa braso mo. Iwanan muna natin ang mga baliw na ito. Ay, kung ganito bang lagi ang mga biktima, hindi man lang nakakatulak sa konsensya. As if naman may mga konsensya pa nga kayo. Umalis nga noon sina Mang Agustin at naiwan kaming muli. Sandaling nagkaroon pa ng katahimikan. Lahat kami ay nakatitig kay Ate Rosa na nakasandal sa kanyang selda. Inihimas ang mabilog niyang tiyan, kagat ang labi at bahagyang nakapikit. Ate Rosa, ayos ka lang po ba? Oo, huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Kayo, hindi ba nila kayo sinaktan? hindi po Ate Rosa. Sino po kayo talaga? Paano niyo po nagawa yun? Hindi na importante kung sino ako. Ang mahalaga, ligtas kayo. Pero, may kapangyarihan po ba kayo, ate? Parang yung mga bida sa mga libro. Huwag na kayo magtanong. Hindi niyo maiintindihan. Ang mahalaga ngayon, kung paano tayo makakalabas dito. Hindi kami makakalabas. Sinabi nila na wala nang nakakalabas pa rito ng buhay. Huwag kayong magpapadala sa mga sinasabi nila. Basta't hindi kayo susuko. Magkakaroon ng paraan para makaalis kayo dito. Ano pong binabalak niyo, Ate Rosa? Oras na magkaroon ako ng pagkakataon. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos.
Kaya humanda kayo at magtiwala kayo sa akin. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi at dumating muli ang mga lalaking nakasuot ng mga surgical outfit. Wala man lang silang pakialam sa amin. Nilampasan lang nila kami at agad nagsimulang maghanda ng mga gamit sa operating table. Ang iba na may abala sa pag-aayos ng mga kamera at halata na nagsimula na silang mag-record. Sa gilid, 2 lalaki ang nakatutok sa mga laptop. Nakita kong mabilis ang kanilang mga kamay sa pagtitipa. Malayo man ako sa pwesto nila, kitang-kita ko kung paano sila pumasok sa deep web at nagbukas ng live feed. Noon ko lang lubos na naunawaan. Isang black market broadcast yun, kung saan nakahanda silang magbenta ng human organs na buhay. Tahimik lamang kaming 3. Si Aling Rosa na may kita naming pinagpapawisan habang mahigpit na hawak ang kanyang tiyan, pero nananatili rin siyang walang imik. Nang matapos ang paghahanda, lumapit si Mang Agustin at binuksan ang selda ni Ate Rosa. At nang makalabas siya, nagtagpo ang mga mata namin. Para bang sinasabi niya sa amin noon na huwag kaming mag-alala para sa kanya. Sa lahat ng buyers natin, may ito na ang susunod na item. Si Rosa. Buntis siya, malakas kaya paniguradong healthy. Fresh ang organs niya. Lahat pwede. At ang mas special, yung baby sa loob niya. Perfect candidate para sa adoption. Kita ko noon ang pagtalikod ni Claire. Tahimik niyang pinapahid ang mga luha. Mukhang hindi na niya kinakaya pang abangan ang susunod na mangyayari. Ako na may hindi na nakaiwas, natitigan ang kalmadong mukha ni Ate Rosa. Bukod sa pawis na dumadaloy sa kanyang noo at sa paulit-ulit na paghaplos niya sa sariling tiyan, hindi mababasa kung ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Lumapit ang 2 nurse sa kanya. Tinurukan siya sa braso. Sa kamarahang inihiga sa surgical table. Nanginginig ang aking mga kamay sa nasaksihan. Gaya ni Jacob, pigil hininga kaming nanood hanggang sa tuluyan na ngang pumikit si Ate Rosa. At doon, walang kaabog-abog, biniyak ang kanyang tiyan. Ilang sandali lang, inilabas nila ang isang sanggol at agad itong inilagay ng doktor sa isang nakahandang incubator. Inabangan ko ang susunod na mangyayari. At sa loob-loob ko'y may kutob na ako. Hindi talaga nawala ng malay si Ate Rosa. Nakita ko kasi ang bahagyang pagkibot ng kanyang nakapikit na mata at ang pagkuyom ng kanyang mga kamay. At hindi nga ako nagkamali. Nang akmang sisimulan na ng mga doktor ang pagkuha ng kanyang lamang loob, biglang nagmulat si Ate Rosa. Sa isang malakas na galaw, napilas niya ang gapos sa kanyang kamay at mahigpit na sinunggaban ang braso ng doktor. Subukan mong galawin ang kahit ano pang parte ng katawan ko. Paano gising ang babaeng yan? Hindi ko po alam. Sigurado po kami sa dosage na pampangimi at pampatulog na itinurok namin sa kanya. Pasensya na humamang doktor. Ayoko sanang manakit pero may mga kailangan akong iligtas. Matapos niyang sabihin yon, nakawala muli ang isang kamay ni Ate Rosa. Ang bilis ng mga pangyayari noon. Halos hindi na namin masundan ang mga mata namin. Mabilis niyang naihambalos sa pader ang mga doktor at nurse, pati na ang 2 taong nakaupo sa harap ng mga laptop. At hindi lamang doon nagtapos. Nang tuluyan na siyang makawala, wala na siyang habas sa ginagawa. Dinukot niya ang tiyan ng sino mang mahawakan at sa bawat pagdukot ay may nahuhugot siyang laman loob. Ang nakakapangilabot ay ang paraan ng panggiti niya bago isubo ang mga yun. Saka maririnig naming pinupunit ng kanyang mga ngipin ang laman. Pasensya na. Ilang taon na akong nasasabi ka. Pero mabubuti ang tao sa bari nito. Mabuti na lang at may niligaw na kagaya ninyo. Anong nangyayari dito? Aswang! Aswang! Ate! Anong ginagawa mo? Kaya mo ba sinabi na akala mo katulad mo silang Mang Arman? Dahil akala mo mga aswang ang may kagagawa nito? Kagaya mo? Mariing lumunok noon si Ate Rosa bago siya lumapit sa mga patong-patong na drawer.
Wari may hinahanap. Nang matagpuan niya ang isang makapal na rolyo ng scotch tape, agad niyang pinalibutan ang sarili niyang tiyan. Doon mismo kung saan umaagos pa ang dugo at nakabuka pa ang hiwa na ginawa ng doktor. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumapat sa kulungan ko. Hinihingal siya. Maputla, ngunit nanlilisik ang mga mata. Saglit kaming nagkatinginan at sa sandaling yon, ramdam ko na may ibig siyang ipahiwatig na higit pa sa kanyang sasabihin ng kanyang bibig. Oo, isa akong aswang. Isa akong aswang na umibig sa isang tao. Kaya matagal ko nang tinalikuran ng lahi ko. Hindi ako nananakit. Lalo na't alam kong isang taong anak ko. Matapos niyang sabihin yon, malakas niyang sinipa ang kulungan ko at agad itong bumukas. Hindi ko kaagad nagawang humakbang palabas. Tila natigilan ako sa takot na baka saktan din niya ako. Ngunit umurong lamang siya. Saka isa-isa ring binuksan ang kulungan ni na Jacob at Claire. Nang mapalaya niya kaming tatlo, sunod niyang tinungo ang nakabukas na laptop. Mariin niyang tinatapakan ang keyboard, saka sinisipa, hanggang sa tuluyang mamatay ang screen. Pagkaraan, lumapit siya sa sanggol na nakabalot sa lampin, payapang nakahiga sa incubator. Sana hindi magbago ang tingin niyo sa akin. Lalo na sa anak ko. Alam kong hindi madali ang hihilingin ko sa inyo. Dahan-dahan niyang inabot ang sanggol sa loob ng incubator. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng sakit at pagod. Ang kanyang tiyan na mahigpit na binalutan lamang ng scotch tape ay patuloy pa ring dumurugo. Tila bawat segundo'y naglalapit sa kanya sa kamatayan. Nakatiting siya sa sanggol at sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang dalawang bagay na magkasabay na kumikirot. Ang pagmamahal ng isang ina at ang matinding takot na baka hindi na matupad ang huling hiling na isinisigaw ng kanyang puso. Gio! Jacob! Claire! Alam ko nakakaiba ako. Alam ko na ang buhay ko ay puno ng mga lihim. Pero ngayon, sana sa harap ng katotohanan na ito, sana ay maawa kayo sa anak ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sana alagaan ninyo siya. Alagaan niyo sana ang anak ko. Pero Ate Rosa, saan po kayo pupunta? Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Kailangan kong siguraduhin ang mga taong ito ay hindi na makakapanakit pa ng kahit sino. Kailangan kong siguraduhin na ang baryo na ito ay magiging ligtas. At sa pagiging ligtas ng baryo, alam ko na nasa mabuting kamay ang anak ko. Ate Rosa, hindi niyo po ba kami sasamahan pa uwi? Mabuti ka po. Pinakawalan niyo kami ngayon. Pwede po naming itago ang lahat ng ito. Wala po kaming pagsasabihan. Kung ano man kayo. Pangako po. Hindi ako pwedeng sumama. Hindi ako pwedeng mabuhay sa mundo ninyo. Ang lahi ko ay nangangailangan ng sariwang laman. At sa bawat araw na lumilipas, alam ko na ang aking aswang na sarili ay bumabalik. Hindi ko kayang manatili. Dahil kung mananatili ako, delikado ako sa aking sariling anak. Ang mga salita ni Ate Rosa noon ay tumama sa amin ng diretsyo. Sa kabila ng lahat ng nakita namin, isa lamang pala siyang ina. Isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Gusto niyang manatili sa tabi nito, pero alam kong nilalamon siya ng takot na baka bumalik ang sumpa at maging halimaw siyang muli. At sa mga mata niya, nakita ko ang pinakamatinding katotohanan. Ang wagas na pagmamahal. Hindi pagmamahal na kayang takutin o sirain ng dilim, kundi ang pagmamahal ng isang ina para sa sariling anak. Akala niyo ba makakatakas kayo? Sige, subukan niyong tumakas. Papatayin namin kayo! Takbo! Sa isang iglap, tumakbo ako palapit sa incubator at binuhat ang sanggol. Pagkatapos, agad akong nagtago sa likod ng isang malaking metal na drawer.
Sumunod sa akin sina Jacob at Claire, habang si Ate Rosa naman ay humarap sa dalawang matatanda. Si Mang Agustin ay nanggigigil. Paulit-ulit na pinapaputok ang hawak niyang baril. Gayon din si Mang Arman. Kahit nakakast pa ang kanyang kaliwang braso, baka sa mukha niya ang matinding determinasyon na patayin si Ate Rosa. Sige, sundan mo ako dito sa labas. Ipakita mo sa lahat ang tunay na itsura mo. Ipakita mo sa lahat kung anong klaseng halimaw ka. Papatayin kitang halimaw ka. Takbo! Bilisan niyo! Tara na! Bilis! Dito tayo! Ate Rosa, paano ka? Huwag niyo akong intindihin! Tumakbo na kayo! Hindi na kami nag-isip pa noon. Sa isang iglap, tumakbo kami patungo sa bukana ng kuweba. Para kaming may pakpak sa bilis ng aming mga paa, habang tinatahak ang kahabaan ng kalsada. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kaba at takot na baka abutin pa nila kami. Umalingaw-ngaw sa aming likod ang mga sigaw ni na Mang Agustin at Mang Arman, ngunit hindi na kami lumingon. Ang tanging laman ng isip ko noon ay ang kaligtasan ng sanggol at ng aming mga sarili. Ilang beses rin kaming sumigaw ng tulong at kumatok sa mga saradong bahay. Ngunit sa tuwing nasisilip nila ang aming mga muka, pagod, duguan at may takot, agad nilang ay sinasara ang pinto sa aming mga harapan. Malapit na tayo! Malapit na tayo! Hindi na ako makatakbo! Hindi ko na kaya. Mga walang kwentang kapitbahay ito. Hindi man lang tayo pagbuksan. Hayop! Maging ako, gusto ko na nun umiyak. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil alam kong lalo lamang akong manghihina. Alam kong hindi na rin kayang dalhin ng katawan ko ang bigat na nangyayari. Gaya nila, nanginginig kami at ang aming mga matay puno ng takot. Ngunit sa harap ng takot na yon, alam ko na kailangan naming magpakatatag. Lalo na para sa sanggol na hawak ko sa pagkakataong yon. Nandito na tayo! Nandito na tayo! Nang makita namin ang paupahan, tumakbo kami patungo sa pinto at kumatok ng malakas. Nanginginig ang aking mga kamay at ang kaba sa dibdib ko ay para bang kulog na pumipintig sa loob ng katawan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Aling Minday ang sumalubong sa amin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. At sa isang iglap, ramdam namin na ligtas kami, kahit sandali lamang. Claire! Claire, anak ko! Ma? Gio! Jacob! Anong nangyari? Anong hawak mo? Lola, si Ate Rosa... Aswang po siya. Nanganak na siya eh. Hindi po siya masama. Siya po ang tumulong sa amin. Siya po ang nagligtas sa amin. Sandali. Pumasok muna kayo sa loob. Ay, Diyos ko, bakit ganyan ang itsura ninyo? Claire, ano bang nangyari sa iyo? Saan ka ba pumunta? Kaninang umaga pa kita hinahanap. At kayong dalawa, bakit ganyan ang itsura nyo? Nagdurog ang braso mo, Claire. Ma, okay lang po ako. Si Ate Rosa, siya pong tumulong sa amin. Apo, ano ba talaga ang nangyari at anong aswang ang sinasabi ninyo? Lola, ang kuweba. Doon po kami dinala ni Mang Agustin. At si Ate Rosa, Lola, hindi siya ordinaryong tao. Siya po ang dahilan kung bakit kami buhay. At ang sanggol na yan, kanino yan? Anak po yan ni Ate Rosa. Ano? Ay, teka nga, bakit nyo ba sinabing aswang si Rosa? Ano ginawa sa inyo ni Mang Agustin? Totoo po sinasabi namin, Lola. Nakita namin ang ginawa niya. Aswang po siya. At ngayon, tinutugis pa rin po siya ni Mang Agustin at Mang Arman. Pero Lola, hindi siya masama. Sinundan niya kami. Dahil alam daw niyang sa kuweba kami pupunta ni Jacob para hanapin si Claire. Sinadya niyang magpahuli para lang mailigtas kami. Kaya ngayon, kailangan natin siyang tulungan. Huminga muna kayo. Akin ang sanggol. Teka. May naririnig akong sumampambigla sa bubong. Ang tunog noon ay parang isang malaking hayop na gumagapang.
At sa bawat galaw nito, naririnig namin ang mga kuko na kumakaskas sa yero. Lahat kami ay napatingin sa bubong. Makitang-kita sa mga mukha ni Aling Minda at Lola Celia ang takot. Ang takot na nararamdaman namin kanina ay biglang bumalik. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi lang kami ang nakaramdam. Lahat ng naroon ay tila binabalot ng parehong kilabot at pangamba. Nasaan ang babae? Nasaan ang aswang na yan? Umalis kayo! Umalis kayo sa bahay ko! Huwag kang makialam, Minday. Kung ayaw mong madamay, Sila Lola! Sila ang masasama! Kinulong nila kami sa kuweba. Umapatay sila ng tao para ibenta ang lamang loob. Ano? Masyado kayong magagaling. Pero hindi na kayo tatagal pa. Sa huli, magiging kwento na lang kayo at walang maniniwala sa inyo. Lola, may bumagsak sa bubong. Ma, kailangan nating lumabas dito. wala na kayong tatakbuhan! Sa isang iglap, akmang babarilin na nila kami. Ngunit biglang bumagsak ang kisame. Sa gitna ng alikabok at yero, nakita namin si Ate Rosa. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ang sumalo sa mga bala at halos matumba sa puwersa ng tama. Pero hindi siya tumigil. Pinilit niyang tumayo. Bawat hakbang puno ng sakit at determinasyon hanggang sa makalapit sa dalawang matanda. Pagkatapos, buong puwersa niyang hinagis at inihampas ang baril mismo sa kanila. Napuno ng takot ang mga mata ni Mang Agustin at Mang Arman. Isang takot na hindi pa namin nakikita sa kanila noon. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi ako mamamatay nang hindi kayo mauna! Tingnan natin. Hindi pa man natatapos si Ate Rosa sa kanyang sinasabi. Muling bumunot si Mang Agustin ng isa pang baril mula sa kanyang bulsa. Walang pag-aalinlangan, itinutok niya ito sa ulo ni Ate Rosa. Nagliyab pa rin sa galit ang mga mata ni Rosa. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang kanyang kalmadong anyo. Isang malamig at matatag na katahimikan ang pumalit sa apoy ng galit na yun. Hindi! Bumagsak si Ate Rosa sa sahig. Malakas ang pagdampi ng kanyang katawan at ang dugo ay umagos mula sa kanyang ulo. Napasigaw si Aling Minday at Lola Celia. Ako ay walang magawa kundi titigan ang katawan ni Ate Rosa. Ang babaeng nagligtas sa amin. Ang babaeng namatay para sa kanyang anak. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang sinasabi ng aswang. Tingnan nyo ang katotohanan. Walang makakatalo sa akin. Walang makakatalo sa yabang ko. Wala kang awa! Wala kang puso, Mang Agustin! Puso? Ang puso ay isang bagay na binebenta. Ang awa ay isang bagay na binibili. Hindi nyo alam kung gaano kadaling makuha ang mga taong ito. Ang kailangan lang ay pera! Pera! Ang kailangan lang ay kapangyarihan. At ang mga tao sa baryong ito, sila ang patunay. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi mo kayang bilhin lahat. Dahil kung oo, wala sana kami sa posisyong to. Kagaya ng iba. Nagtatago kami sa mga bahay namin na mga duwag. Pero hindi. Dahil may kagaya namin. Heto ka. Bulilyaso ang pinagkukunan mo ngayon ng yaman. Akala mo ba, may pagpapatuloy mo pa yun? Mga tanga! Kayong lahat! Kanata namang kayang-kaya rin kayong tapala ng pera para manahimik. Para magbulag-bulagan sa mga katotohanan. Kung hindi sa akin, mahirap sana ang baryong ito. Hindi ho! Hindi kami kasing sama ninyo. Hindi namin kayang tiisin ang mga taong ginagawa ninyong negosyo. Mga buhay ho sila. Hindi sila laruan. Mali kayo! Tinutulungan ko lang sila. Binibigyan ko sila ng pagkakataon na magkaroon ng silbi sa mundong ito.
Nahilo ako sa pandidiri sa pagkatao ni Mang Agustin sa mga oras na yun. Sa sobrang gigil ko, nahagip ko ang malapit na bangko at naihampas ko sa kanya. Ngunit isang maling kilos yun. Agad niya akong binaril at tumama sa balikat ko. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bumagsak ako sa sahig at ang sakit ay kumalat sa buong katawan ko na parang apoy. Ang mga sigaw ni na Claire at Jacob ay umaalingaw-ngaw sa paligid at kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang matinding takot. Ang mga mukha ni na Aling Minday at Lola Celia ay puno ng gulat. Hindi nila akalaing ganito ang mangyayari sa amin sa loob ng ilang sandali. Mga Agustin! Hayop ka! Hindi! Gio! Mga Agustin, tama na po! Diyos ko! Hayop ka, Agustin! Sinaktan mo ang apo ko! Hayop? Hindi. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Ibigay niyo sa akin ang sanggol. Anak yan ng aswang. Kailangan itong mapatay. Ang mga salita ni Mang Agustin ay nagpaalarma sa akin. Sa kabila ng sakit, pilit akong bumangon para pigilan siya. Sa tuwing titingin ako sa kanyang mga mata, ramdam ko ang kasamaan at galit na halos pumatay sa aking loob. Ngunit bago pa man siya matapos ang sinasabi, biglang may isang kamay na sumalpok sa kanyang dibdib. Sa likod niya, nakatayo si Ate Rosa. Bagamat puno ng mga tama ng bala ang kanyang katawan, nagliliyab pa rin sa galit ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, hawak niya ang puso ni Mang Agustin. Nang tumumba si Mang Agustin, kasabay rin ang pagbagsak niya, nadala si Ate Rosa. Tanda kong nakatingin pa siya sa akin noon at gumalaw ang kanyang mga labi. Tila sinasabing, ligtas na kayo. At doon tuluyan ang nawala ng buhay si Mang Agustin. Kasabay nito, nawala rin ang hininga ni Ate Rosa. Matapos ang gulo at lahat ng nangyari, dumating ang mga pulis at nahuli si Mang Arman. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla at kitang-kita na tila tuluyang nawala siya sa katinoan dahil sa mga karanasang iyon. Si Ate Rosa, sa kabila ng lahat, nabilang siya bilang isang biktima. Hindi naman naging mahirap patunayan yon dahil sa mga posters at dokumento na kumalat sa buong bayan. Mga ebidensyang hindi lamang nagbitag sa kanya, kundi nagsilbing saksi sa katotohanan ng kanyang ginawa para sa aming lahat. Ilang taon na ang lumipas. Ngayon, 7 taon na ang anak ni Ate Rosa. Isang batang lalaki na may mabait na puso at magalang sa lahat. Lumalaki siya sa baryo kasama ang aking Lola Celia. Ang bawat ngiti at halakhak nito ay para bang paalala ng bagong simula. At sa pagkakataong ito ay wala ng takot. Puno ng pagmamahal at ligtas mula sa dilim ng nakaraan. Kami ring magkakaibigan, nagpatuloy sa aming mga pangarap. Ako naging IT professional sa Maynila. Abala sa teknolohiya at sa paghubog ng sariling karera. Si Jacob, nagtapos ng architecture at patuloy na naglilingkod sa kanyang komunidad. Habang si Claire naman ay nagtagumpay bilang IT student at unti-unting kinikilala sa larangan ng digital innovation. Kahit na abala sa kani-kanilang landas, hindi namin kinalimutan ang baryo, ang aming pinagmulan, at higit sa lahat, ang babaeng nagligtas sa amin, si Ate Rosa. Ang alaala niya ay nananatiling gabay sa amin. Isang paalala ng katapangan sa harap ng takot, ng sakripisyo sa gitna ng panganib, at ng tunay na pagmamahal na handang ilagay ang buhay sa panganib para sa isa't isa. Kahit ilang taon na ang lumipas, ang kanyang kwento ay patuloy na humuhubog sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Please, maging ligtas po kayo dyan at laging piliin ang tamang landas. Salamat po sa inyong pakikinig. Para po sa lahat ng nakikinig, sa inyong palagay, kaya po ba ninyong tanggapin at mahalin ang isang katulad ng lahi ni Ate Rosa? Isang nilalang nakakaiba, ngunit may puso at damdaming tulad ng sa atin. Ibahagi po ang inyong opinyon sa comment section at babasahin po namin ang bawat isa. Maraming salamat po.